Okay, Mark, paturo ko sa inyo paano ako mag-charge ng e-bike. So, buksan muna natin. So, siyempre, unlock. Buksan na natin siya. Kanina, hindi ko na na-videoan eh. So, itong 50 na lumabas dito, wag niyo yung pagbabasihan. Ngayon na kasi hindi ko na na-videoan. Ginamit ko to, naka-high ako. Yan, todo to, tong throttle na to. Lumabas dito ay 46, 47. So ang gagawin ko, hindi ko siya titingnan sa chart sa 46, tingnan ko siya sa chart sa 47. Yan. So mamaya explain ko sa inyo. Saksak ko muna tong e-bike. Kunin ko muna tong charger. So alam niyo muna na sa pinitong upuan. So lagyan ko muna siya ng sapin. Labas ko muna yung charger. So lipat muna sa kabila. Yan. Mamaya explain ko sa inyo bakit hindi ko sa 46 titingnan sa charging chart. So ayusin ko muna to, yung siyempre extension muna bago hindi ko kasi dinidiretso dun sa socket eh, kasi nag-spark siya gaya nung vlog ko, yung unang kuha namin tong e-bike na to. Yan, so nakabit ko na mga KMR. Lang. Yan. So, dun sa gilid yung kabitan na to. Kasi to dito. Yan. So, on na natin. Yan. Yan. So, nag-red na siya. So, yan, papatayin na natin. So, ang oras ngayon ay saan tayo rito? Ano oras ba? 5 to 2. Yan, so balayan ko kayo, tingnan natin sa charging chart. So tandaan nyo, 46, 47 yung nag-register dito kanina na naka-high ako. Okay, tas full throttle. Okay, balikan ko kayo, tingnan natin yung charging chart. Siyempre off muna natin ito. Let's punta tayo sa charging chart. So ito na yung charging chart mga KMR. So 46, 47 diba ang nag-register doon sa e-bike yung ginagamit ko na naka-high. Pero regardless mga KMR, either high, low o medium ang gamit nyo kasi naka full throttle kayo. Kung ano yung nag-register doon kayo magbabase. So sa akin 46, 47. So ito dito ako 46 to 47. So ang sabi ko kanina, hindi ako magbabase dito sa 46. Dito ko magta-time 47. So 5.5 hours ang charging time nung e-bike, hindi sa 6 hours. Bakit? Kasi pagka pinagbasihan yung 46 na 6 hours, minsan kasi hindi kasi accurate talaga yung charging ng e-bike. So pag 47 ang pinagbasihan ko, 5.5 hours. Meron pa akong 30 minutes. Yan, 30 minutes para abangan yung charging charge. Yung pag-charge, yung pagka-full charge nung e-bike. So base sa experience ko, ganun na nangyayari sa pag-charge ng e-bike. So ang oras ngayon ay teka lang, 1:55. So 1:55 plus 5.5 hours. So yan yun.
Gawin na natin 2 o'clock plus 5 hours. So 7:30. Yan. So ita-timer ko siya dito. Close natin. Timer natin ng 7:30. 7:20 na lang. 7 na lang mga camera. 7:20. Yan, para marami akong time na abangan. Kaya nakalagay alisin sa charge ang e-bike. Abangan yung pag green nung charger. Ito yung method na to, yung ginagawa ko to para maiwasan yung overcharge. Yan. So ay mali pala. Dito natin PM pala. Yan, PM. So meron kang 5 hours 23 minutes na abangan yung pag green nung charger. Yan. So mamaya ulit mga KMR, balikan ko kayo. So usually mga ganitong time, ito na yung inaabangan ko yung pag green light nung charger. So 7:29. So malalaman natin kung ilang minuto ang ating time. So ganito yung ginagawa ko, mas maganda to kasi ma-overcharge yung charger. Kasi nabalitaan nyo ba yung ano, pumutok yung e-bike tapos nasunog yung bahay. So sa tingin ko mas maganda yung ganitong ginagawa ko mga kemo. So mamaya balikan ko kayo kung ilang minuto yung ating hintayin bago siya mag-green light. Okay. So sa wakas na green na siya mga KMR. So ang sinet kong alarm kanina is 7:20. So naghintay lang tayo ng 20 minutes para full charge. So mga KMR, ganun lang ako mag-charge para iwas overcharge ng e-bike nyo. Gayahin nyo lang sa akin. Gayahin nyo lang sa akin kung paano mag-charge. So yun lang mga KMR. Thank you sa panonood. Bye bye.